Po ng gabi ay patuloy po yung protesta ng iba't ibang grupo. Ngayon, kanina po nanggaling sila ng Maynila, ngayon po nandito tayo sa Makati City. Ito po yung Arnaiz Gate sa Dasma Village. Medyo nagkakaroon na po ng tensyon sa pagitan ng mga rallyista at mga pulis. Pinapanawagan po nila yung korupsyon na nangyayari sa gobyerno, yung flood control projects at yung pagbitiw daw po ni Pangulong Bongbong Marcos. Kanina po kasama rin po nila dito si Congressman Kiko Barzaga. Ayan nga po mga kababayan, si Congressman Kiko Barzaga na nangako pong aaraw-arawin na po, no? Aaraw-arawin na po di umano itong pagpunta nga po diyan sa Forbes, no? Or sa lugar nga po nitong mga tambalos-los, mga kababayan. Yung bukas, yung next day surprise, hindi ko sasabihin kung sang subdivision, hindi ko sasabihin kung ilan kami, hindi ko sasabihin kung anong oras. It's just surprise and sila na bahala. Para sa akin lang, we have to protect the interest of the Filipino people over the interest of corrupt politicians. So sorry din sa lahat ng mga police at sa lahat ng mga security agencies. Ang dami-dami nila na nag-overtime ngayon, thousands. Pero kailangan talaga ito ng bansa natin. If we do not show, not just the local community, but the international community, that there is chaos and there is corruption within our system, then there will be no change. Hindi natin pwedeng ulit-ulitin lang yung mga nangyari for the past few years, ever since Marcos sat down and Romualdez became speaker, lahat ng ito, this has only been getting worse and worse. At hindi natin pwedeng hayaan lang ito. At some point we have to say it has to stop. Ayan nga po mga kababayan, at kailangan daw po araw-arawin ito at gabi-gabihin mga kababayan, 24 hours na po. At dahil dyan, mukhang magre-react na po ang mga kapitbahay dito pong mga tambalos-los na mga legit po na mga business tycoon, businessman at mga mayayaman nga pong original na nananirahan po dyan sa Forbes Park, mga kababayan. Dahil dito, mukhang sila na po mismo ang maghahambalos palabas, magbabasura palabas. Itong kanila pong mga kapitbahay na mga tambalos-los na hindi malaman, bigla na lang pong nagsiyaman ang mga hinayupak. Mga kababayan, naku po, eto na ang matindi pong pasabog. May mga pasabog po dito. Muli, ito pong si Governor Chavit Singson, nakakagulat mga kababayan, at mukhang talagang ito po ang magdidiin dito kay Marcos Jr. Bakit hindi po gumagalaw mga kababayan, no? Dahil sa mga isinisiwalat po ni Governor Chavit Singson, hindi po nila kayang kibuin mga kababayan. At ito pong ginagawa ni Congressman Barzaga ay takot na takot po sila. At ngayon ang mga alipuris po ni Tambalos-los ay mukhang ipapatanggal po itong si Congressman Kiko Barzaga, at mukhang nag-uumpisa na naman po sila dyan magpatanggal ng isang Congressman Kiko Barzaga na nagbubulgar, nagsasasalita lang po patungkol nga po dito sa mga flood corruption ng kanilang amo dyan na si Martin Romualdez. Kakaiba naman mga kababayan, dahil ito po si Congressman Martin Romualdez, mga kababayan, siya pong tinutukoy ngayon na pinagdadalhan po ng bilyon-bilyong pera na nanggaling po dito sa mga flood corruption, ay ito naman po ang kanilang pinoprotektahan. At ito pong si John Vic Rimulya abay nagsilbi na naging security guard dyan nga po sa lugar po ni Martin Romualdez at ni Saldimo, mga kababayan. Grabe po yan po ang ating pag-uusapan ngayon sa araw na ito. Matindi pong reaksyon, magdamagan po at araw-arawin na po ni Congressman Kiko Barzaga ito nga pong Forbes Park na lugar po ni Tambalos-los. At sana po tuluyan ng mabuisit, tuluyan na pong mabuisit. At alam niyo po mga kababayan, mayroon po tayong marites dito. Mayroon po tayong nakuhang maritesan. Malaot madali, isusuka na po si Martin Romualdez ng kanilang kapitbahay na mga mayayaman. Aburido na po yan mga kababayan. Baka mamaya makakita na po tayo ng mga nagliliparang malita mula doon sa loob ng gate ng kanilang mga kapitbahay palabas po sa EDSA. Yan po ang ating pag-uusapan mga kababayan. Ngunit sa ngayon pa lang po nakabisita sa aking channel, inaanyayahan ko po kayo na pakisubscribe ang channel na ito, paki-like at paki-share kung inyo po nagugustuhan. Maraming salamat, malaking tulong na po yan sa amin na mga content creator.
Dahil nga po dito mga kababayan, tuloy na po tayo, dahil nga po dito sa ginagawa po ni Congressman Miao Kiko Barsaga, siya po ngayon mga kababayan ay sasampahan po ng ethics complaint at mukhang gusto po siyang ipatanggal bilang congressman mga kababayan. Well, alam naman po natin, expected na po yan, pero tingnan po muna natin ang ginagawa po nitong mamang ito. Dahil ba dito sa kanyang pagpapahayag, kaya po siya tatanggalin po bilang congressman? Or di ba dapat ang kanyang pinapahayag at kanyang ibinubulgar, siya dapat ang tanggalin bilang congressman, mga kababayan? Panoorin natin tong balita at video po na nanggaling sa DWAY or sa SMNI po courtesy video. Tuloy-tuloy na ba ito? Yes, every day. Pero yung bukas, yung next day surprise, hindi ko sasabihin kung saan subdivision, hindi ko sasabihin kung ilan kami, hindi ko sasabihin kung anong oras. It's just surprise, and sila na bahala. If they want to protect kung gusto na protektahan yung mga magnanakaw dito at yung mga magnanakaw na nakatira sa mga mamahaling subdivision, sa mga private subdivision na mga 200, 300 million per lot, or yung iba mga 1 billion per lot, then that's fine. That would be perfectly okay. But para sa akin lang, we have to protect the interests of the Filipino people over the interest of corrupt politicians. And that's why we're targeting the private homes of the corrupt instead of the public offices where they steal the money from. Kasi doon ninanakaw lang na yung pera, pero dito na dinadala. Yung mga kababayan, yung pera daw po yung ay bukas, dito nila dinadala, at yun ay kanila pong dito po dinadala at kanila nga po dito itinatambay, mga kababayan. Di ba? Totoo naman talaga yung sinasabi ni Congressman Kiko Barsaga, di ba? Na ayon din nga sa si Sergeant Gutesa, yan nga po ang tinuturo niyang lugar kung saan diyan po dinadala ang pera, ang bilyon-bilyon na nanggaling po sa flood corruption, mga kababayan. So, ang hirap po dito dahil nga po lugar po ito ng mga mayayaman, bukod po sa atin pong mga alagad ng batas, ang mga kapulisan na magbabantay po diyan, mayroon po yan mga private security talaga, mga kababayan. Ang nakakalungkot nga lang kasi nga po, full force of the law, full force po ng ating batas, mga kababayan, yung mga kapulisan sa pamumuno po ni John Vic Remulla ay mukhang nagmistulang private security guard nito nga pong mga tambaluslos na supposed to be, mga kababayan, yan dapat ang hinuhuli, di ba? Pero bakit ang nangyari, ito pong si John Vic Remulla ay mistulang, siya pa mismo ang namuno para maging security guard para po dito sa pinaghihinalaan na mga tumatanggap at kumukuha po ng pera ng bayan. Ito nga pong si Saldimo at saka itong si Martin Tambaloslos, mga kababayan. So ito yung masakit dito. Kasi nga po, itong mga mayayaman, can afford po sila kumuha ng mga private security. Ang problema, can afford na nga po ang mga mayayaman kumuha ng private security, full force po ng atin pong kapulisan ay nandyan pa mag-secure para sa kanila. Na grabe na po, mga kababayan, hindi po basta lang po security, kundi talaga full force po sila na nandyan. At ang matindi, nadadamay po yung mga legit na mga mayayaman na talaga naman, mula sa kanilang dugot pawis, hindi po dahil sa kanila lang pong pamumulitika, kanila lang pong pangbubudol sa ating gobyerno ay nakamit ang pera, kundi ito po legit na mga businessman, legit po na may mga puhunan, puhunan talaga na nagmula pa sa kanilang mga ninuno na kanilang pong tinuloy-tuloy. Yung iba po dyan, Suminerte, talagang pinagtrabahoan, legit na mga mayayaman at matatagal nang nakatira dyan sa Forbes Park. Na ito naman ay kakaiba naman dito sa mga ito na mukhang sampig lang po yata dyan. Kailan lang nakarating dyan kung kailan nakapangurakot at nakapandarambong ng pera ng bayan. Ito nga pong mga sa Martin Romualdez at itong si Saldimo. Di ba, mga kababayan? Protektado pa. Kaya dito, mukhang buisit na banas na po, mga kababayan. Ang balita po natin, ito pong kanilang mga kapitbahay ay mukhang sila na po mismo ang magpapalaya sa mga ito at isusuka po dyan palabas.
Babasahin po natin ang post ha. John Vic Remulla nagmistulang sikyo ng Forbes Park. Agaw pansin ang personal na pagbabantay ni DILG Secretary John Vic Remulla sa mismong gate ng Forbes Park nitong gabi ng Oktubre 12, ilang oras bago ang nakatakdang kilos protesta ni Congressman Barzaga. Sa gitna ng tensyon at bantang protesta kontra korupsyon, nakuhanan si Remulla na tila nag-i-inspeksyon sa harap ng eksklusibong subdivision, kung saan naroon ang mga mansyon ni Zaldico at Martin Romualdez na parihong tinukoy ni Barzaga bilang ugat ng korupsyon. Ayon sa mga netizen, ang kilos ni Remulla ay mistulang pagsisilbi sa iilang makapangyarihang sa halip na sa sambayanang Pilipino. Kaya't agad siyang binansagan sikyo ng Forbes Park. O yan mga kababayan, ano ang inyong masasabi rito sa pagbabansag kay John Vic Remulla na sikyo ng Forbes Park daw? Or kaya sikyo ng crocodiles, sikyo ng mga buaya na nandyan po nakatira sa Forbes Park. Pasintabi, pasensya na dito po sa mga taga Forbes Park dahil mukhang nabubuysit na po kayo. Kung nabubuysit po kayo, abay tadyakan nyo na, sipain nyo na palabas, tulak nyo na palabas ng EDSA. Ito pong mga nakatira po dyan na mga tambalos-dos, Judas Barabas Istas sa kabandang bayan. Ito nga pong si Martin Romualdez at itong si Saldimo, buaya tambalos-dos, mga kababayan. So yan po, no? Yan po ang mga atin pong nakalap patungkol nga po sa mga naging rally kagabi. At ito pa, ang isa pang marites mga kababayan, banas na banas, buwisit na nga po sila. Ito po ang post, ito ang post na naman ni Attorney Rowena Guanzon mga kababayan. Sabi nga po niya rito, I'm sure buwisit na yung mga mayayaman na may legit na business sa mga kapitbahay nila na mga politiko na yung pinambili sa bahay sa Forbes ay galing sa ninakaw na pera sa gobyerno. Nananahimik sila tapos nadadamay sa mga crocodile. Attorney Rowena Guanzon. Iyan po ang post ni Attorney Rowena Guanzon mga kababayan. Dito nga po sa ito ang balita na kaninya pong pinost dito. No? Ayon kay Attorney Rowena Guanzon mga kababayan, matindi na po, no? Matindi na po ang pagkabuiset, pagkabanas nito nga pong mga kapitbahay. So ganon, itakwil nyo na yung inyong kapitbahay. Itakwil nyo na. Nakakahiya na magkaroon kayo ng kapitbahay. Biruin mo, naturingan kayong mga mayayaman, naturingan kayong mga businessman. Pero mayroon kayong kapitbahay na ang negosyo po ay ang politiko. Ang negosyo po, ang pera ay nanggaling po sa masama at hindi pinagpaguran, nanggaling sa korupsyon. Kaya wag po kayong mag-atubili na isuka na ninyo, tadyakan ninyo palabas yung mga Judas Barabas Istas na inyong kapitbahay. Basahin po natin, no? Guanzon, buwisit ang mga legit na mayayaman sa Forbes Park na damay sa mga crocs. Ito ang reaksyon ni dating Comelec at COA Commissioner Attorney Rowena Guanzon sa nangyayaring kilos protesta na pinangunahan ni Congressman Barzaga sa Forbes Park nitong Oktubre 12, 2025. Tila dinamay pa umano ang mga lehitimong negosyante matagal nang nakatira sa eksklusibong subdivision ng ilang politikong nakabili ng mansyon sa Forbes Park na gamit ang umanong ninakaw na pera ng bayan. Ayon kay Guanzon, I'm sure buwisit na yung mga mayayaman na legit na businessman sa mga kapitbahay nila na mga politiko na yung pinambili sa bahay sa Forbes ay galing sa ninakaw na pera sa gobyerno. Nananahimik sila tapos nadadamay sa mga crocodile. Ayan po mga kababayan, ano ang inyong masasabi patungkol nga po dito sa mga mayayaman? Kung kayo talaga mga mayayaman, kayo ba? Kayo ba ay natutuwa na mayroon kayong kapitbahay na nagkaroon ng pera dahil sa flood corruption?
O, pakisagot po kung mayroon ditong nanonood na mga mayayaman. Mayroon po dito nanonood, mayayaman sa troll. Yun, yung pa mga nanonood dito. Mga troll na mga mayayaman, nagsiyaman po sa bayad sa kanila. Sino pa bang kanilang amo? Di ba? Ang amo nila, sabi nga ni BBM, nag-hire po siya ng libu-libong mga trolls. Kasama na dyan yung mga social media influencer. Di ba mga kababayan? So yun, nagsiyaman sila. Saan galing? Doon galing mga kababayan sa flood corruption. Mga ghost project, di ba? Kita nyo naman sa Cebu kahapon ang ating ipinakitang video dito, di ba? Biruin mo, puro bundok, puro kagubatan, tapos may project completed itong DPWH. Oo naman. Sino yung kontraktor? Siyempre, yung kontraktor na nagbigay ng donation sa campaign ni BBM, yung QM Builders. Galing! Pagkatapos, ito naman si Kumilik, kunyari, galit siya dun sa mga nagbibigay ng mga kontraktor. Yung pala, hindi siya galit pagkakampi niya. Siyempre si BBM, hindi siya galit. Si BBM ang naglagay sa kanya dyan Di ba? Pero pag kalaban ni BBM, tanggal ka. Duterte yun, tanggal ka. Yung si pangalan nito, si Abante. Dahil kakampi, balik ka Abante. Kahit talo ka, panalo ka sa akin. Ganon ang kumilig ngayon natin mga kababayan. Di ba? Ang party list ng mga MPA, yung Gabriela, pinalit doon sa mga kumakalaban sa MPA, yung Duterte Youth Party list na kalaban ng mga MPA, tinanggal. Kalaban ka ng MPA, kakampi ka ng MPA, Gabriela, ipasok ka. Ganon ngayon mga kababayan. Matindi, matindi po ang ating kumilig ngayon. Pero hindi yan ang ating topic, Huwag tayong maliligaw dyan. Nililigaw tayo mga kababayan Nililigaw tayo sa tamang isyo. So, ngayon, ito pa ang panliligaw nila mga kababayan. Si Congressman Barsaga, dahil hindi nila kaya, gusto nilang ipatanggal. Pero yung congressman, nasangkot ngayon sa flood control at matinding korupsyon, gusto nilang ipagtanggol. At ayan nga, pinaprotektahan mismo ni security guard John Vic Remulla. Kumplito na ito mga Remulla mga kababayan, yung isa taga Bendalo. Secretary Remulla ngayon, Ombudsman Remulla, Bendalo. Ito naman si John Vic Remulla, security guard naman. Grabe talaga, no? Mayroon ka ng taga Bendalo, mayroon ka pang security guard ng tagalabag ng law. Grabe na talaga ito mga kababayan, ano? Ang tindi ng ating bansa ngayon, saan ka pa? Only in the Philippines talaga, no? Bakit? Bakit mga kababayan? Bakit? Kasi meron din silang amo mga kababayan na hanggang ngayon, no? Ayon kay Governor Chavit Singson, matindi pa rin. Matindi mga kababayan ang korupsyon. Ayun, no? May bago pong interview si Manong Chavit. Mamaya panoorin natin ang interview ni Manong Chavit. Bago natin pasadahan si Manong Chavit. Dito muna tayo, Dahil ito si Congressman Miao Kiko Barsaga ay patatanggal po ng mga kakampi ni Martin Romualdez. Okay. Sister Ellen Lakay, didinggi na ngayon ng House Ethics Committee and Privileges ang ethics complaint laban kay Representative Kiko Barsaga ng 4th District ng Cavite. Ang ethics complaint ay isinampa ng mismong partido ni Barsaga, ang National Unity Party, pero nag-resign na siya bilang miyembro. Ang kay House Deputy Speaker Ronaldo Puno, chairperson ng NUP. Sang-ayon siya na may karapatan si Barsaga sa malayang pamahayag. Pero paliwanag ni Puno, bilang isang kongresista, dapat sundin ni Barsaga ang proper decorum at respeto ang mga kapwa mambabatas lalo na kapag nasa loob ng plenaryo. Narito si House Deputy Speaker Ronaldo Puno. But when you enter the House of Representatives, you are expected to hold yourself to a certain level of behavior. No? And kung walang ganon, wala na, magkakagulo na lang tayo dito. We are expected to act with a minimum level of decorum. Diba? And with respect to our peers, ganon. So pag wala yun, then we have to seek redress, no? And that's what we are doing now. Kasi sabi mo nga, tuloy-tuloy hanggang ngayon, every time may opportunity siya, kukunan niya somebody on the floor that's not expecting to be put on public domain, no? Hindi naman siguro tama yun. So we will just pursue that complaint kasi para malagyan. Yan ang tama, boss. Yung tama yung amo mo. Yung tama yung amo mo na dinadalhan ng bilyon-bilyong mali-malitang pera ng flood control corruption. Yun yung tama sa'yo, boss? Yung boss mo na yon? Napapaghalataan kayo Talagang mga sip-sip kayo kay Martin
Lagay sa tama yung kilos ng lahat dito. Pero lagyan naman ng dignity. Grabe talaga. May dignidad pa talagang nalalaman to si Sir, ha? Kaya may dignidad pa ba ang Congress ngayon? Mga kababayan, sa tingin nyo, may dignidad pa ba ang mga congressman ngayon? Karamihan sa ating mga congressman? Nasaan ang dignidad? Yung mga pumirma ng sinasabi ni Congressman Toby Chanco, tumanggap ng 150 million para lang pumirma para sa impeachment kay BP Sara. Nasaan ang dignidad nyo dyan? Kaya lang pala kayo pumirma kasi may pera. Oy, may dignidad ba yon? Pakipaliwanag mo rin yan, sir. Di ba? Kasi ayon yan kay Congressman Toby Chanco eh. Kasamaan din ninyo yan eh. Oh, itong si Congressman Barsaga, tumutulong lang sa taong bayan at ginagampanan lang niya yung kanyang tungkulin. Para isiwalat yung mga katiwalian. Na which is tungkulin nyo rin yan eh. Yung isiwalat yung katiwalian eh. Bakit ayaw niya isiwalat? Ngayon na nagsasiwalat, mayroon kayong kasamahan dyan na sinisiwalat. At ginagampanan itong tungkulin na dapat niyo, supposed to be gampanan nyo rin para sa taong bayan. Anong gagawin ninyo? Tatanggalin ninyo? Ganun ba yon? Bakit itong mga tinuturo ngayon na mga bilyon-bilyon na nagkamal, ayaw nyong tanggalin? Nako naman. Dignidad yung House of Representatives, we represent our districts. Kailangan we have to behave accordingly. Si Barsaga na tinagurian ang sarili na Kong Miao Miao dahil mahilig sa pusa ay una nang nanawagan ng resignation ni noon ay dating House Speaker Martin Romualdez, dating Senate President Chis Escudero, hanggang kina Senate President Tito Soto, Senator Panfil Lacson at Pangulong Bongbong Marcos. Tuwing may sesyon, Lakay at Sister Tinatamaan lang sila mga kababayan, kaya ganyan po ang kanilang reaction dyan. Alam naman po natin yan, kitang-kita naman, di ba? Wala naman po talagang itong mga ito eh. Dahil nga po ito pong si Congressman Barsaga, no? Mula nang magsalita ito mga kababayan, ay malaki-laki na rin po ang narating. Kung hindi po nila ito maaampat, kung hindi po nila ito mapapatigil mga kababayan, dahil ngayon nagbabanta po si Congressman Barsaga na aaraw-arawin niya na at napakaganda po ng teknik ni Congressman Barsaga. Naiisahan niya po, no? Naiisahan niya po itong si Remulla at ito pong mga kapwa niya mga congressman. Hindi po umuubra. Napakabata pa po ni Congressman Barsaga, pero hindi po sila umubra dito sapagkat mga kababayan ay napakahusay po ng mga teknik dito, no? Nagbantay si John Vic Remulla nang wala pa doon si Kiko Barsaga. Sana inantay niya hanggang dumating. Ang sinasabi nga dito, itong video na ito mga kawan, magpatuloy pa natin, pinagtatawanan nila na ito pa daw si Congressman Barsaga ay nauna na pong umalis, no? Bakit si Security Guard John Vic Remulla hindi nyo pinagtawanan na nauna na rin umalis, hindi inantay si Congressman Kiko Barsaga? Di ba? Sana kung magsi-security guard ka dyan, magdamagan din. Ano ba ang duty ng security guard mga kababayan? Di ba 12 yung dyan 12-12, di ba? Or kaya 24-24. Di ba? Whole day yan, streetan yan eh. Kung hindi yan 12, alam ko sa mga bangko 12 hours yata yan eh. Tapos magpapalit na ng ibang mga di ba? Parang ganun, di ba? Mga nakikita natin sa mga security guard. Pero mayroon dyan, mga security guard na 24 hours, tuloy-tuloy. Kaya nga, marami mga security guard, mga tulog eh. Yung iba, nahuhuli, di ba? Kasi nga, sa sobra ba naman puyat, hindi mo kakayanin yan. Unless doon sa manghiram ka ng anting-anting kay President Marcos Jr., di ba? Kasi sabi ni Antik there, sa sipag daw ni Marcos Jr., di na natutulog. So unless kung mayroon kang kapangyarihan, anting-anting na hawak-hawak ni Marcos Jr., ni BBM, di ba? Hindi ko alam kung ano anting-anting yun. Kasi, biruin nyo, mayroon ka ba naman na presidente na hindi na natutulog? So, ay anting-anting. Tama hindi? Kasi, bilang normal na tao, kung normal ka, matutulog ka, di ba? Ang naturalesa mga kababayan, pagdating po ng gabi, ang ating mata, yung ating talukap ng ating mata, babagsak yan. Nagsisinyas yan na, matulog ka na, pagod ka na, at gabi na. Ganon, di ba? Paano ka hindi natutulog? So, ibig sabihin, mayroon kang pangontra sa talukap ng mata mo na hindi bumagsak. Tama, hindi? Mayroon kang anting-anting. Yung anting-anting mo na yan, pahiram mo. Doon kay John Vic, bakit bakit umuwi, di ba? Mga kababayan. So,
Hulaan nyo nga, pakiano nga kung ano kaya anting-anting ni Marcos Jr. Bakit hindi siya natutulog? Sinabi naman nila yan sa mga interview. Si Marcos mismo, si Auntie Claire, sa sobrang sipag ni Marcos Jr. din natutulog. So, perhaps siguro may anting-anting ito. Ano kaya yung anting-anting? Alam nyo ba mga kabayan? Siguro baka nga totoo, ano? Kasi, alam nyo, sa Samar, sa Leyte, sa parting Visayas, Mindanao, uso-uso pa yan eh. Ewan ko sa inyo mga probinsya, no, mga kababayan. Nung ako'y bata pa, uso pa yan yung mga anting-anting, mga hindi daw tinatablan ng bala, hindi daw tinatablan ng gulam, hindi daw tinatablan ng ngalason. May mga ganun tayong mga kwento nung araw na naririnig nung na tayo ay bata pa dyan sa Samar, Leyte, no? Ewan ko lang kung itong si BBM may nakakuha siya ng ano, ng isang anting-anting na hindi magpatulog, no? Kaya niya araw-araw hindi tulog. Araw-gabi hindi siya natutulog. Eh, malay natin, di ba? Di ba marami tayong mga boksingero na pinaghinalaan may mga anting-anting. Ito rin kaya si BBM, isa rin kaya sa may anting-anting. Hindi ko alam ha, mga kababayan. Tuloy natin itong may anting-anting. Ito talagang totoong may anting-anting na si Congressman Miao Kiko Barsaga. Bakit? Yung anting-anting niya, biruin mo, mula nung magsalita siya, marami nang nangyari. Una, nag-resign na si Martin Romualdez. Di ba? Nag-resign si Saldico. Nag-resign si Martin Romualdez sa pagka-speaker sa Saldico, pagka-congressman na talaga. Sino pa ba? Si Lacson nag-resign din sa pagka-Senate Blue Ribbon Hearing, Committee, Chairman. Marami na siyang na ano, di ba? Malalayo ng narating niya. Kaya ngayon, dahil, bata, sabi siguro nito ni Puno. Bata, puno ka na ha. Puno na yan, tama na yan, puno na yung salop sa'yo. Puno ka na. Kalusin na. Marami pa, baka mamaya baka mamaya mapag-resign mo pa yung yung aming puno talaga, yung puno-puno na rin, hindi natutulog eh. Di ba? So ngayon, bata, dito, i-text ka muna. I-text. Sige, tanggal ka dyan. Ito mga kababayan, tanoorin natin itong batang ito. Pakinggan po natin ang ilan sa kanyang mga pahayag. Kasi pag kinumpara mo yung mga speech ni BBM nung 2022 at nung 2025, then they're very different people. Kasi pag nakita mo yung mga pinagsasabi ni BBM ngayon, it's very chaotic, very unsure. Pero nung 2022, at that time, no one could have blamed anyone for believing in him because he actually had a vision of unity and a vision of hope for our future. Now, sobrang dami nang nawala ng tiwala sa kanya, and I think it's time for him to resign. Maybe he was a good person back then, pero masyado siyang natakot na baka mapatalsik siya ulit. So he tried to collect all the resources for himself so that he will always have power. Hindi natin alam. I can't speak for BBM or in BBM's behalf, but for Marcos, I just hope he starts to understand what the people feel about it. Hindi naman namin kailangan sabihin kung anong oras kaming poprotesta, pero sila, hindi nila nasasabi kung anong oras sila nagnanakaw. They're stealing anytime, so we're protesting anytime. Ganun yun. Well, firstly, I'm not the only... Ang galing talaga mga kababayan, napaka-logical talaga nitong sinasabi ni Kiko Barsaga na ito yung masakit sa kanila kasi po natutumbok, no? Akala lang nila may something, may aning-aning, di ba? Pero sa totoo lang mga kababayan, tumbok na tumbok po niya eh. Hindi naman kayo diyan nagsasabi kung anong oras kayo magnanakaw eh. Di ba? Nalaman ba namin? Nabulgar na nga lang yan eh. Nabulgar, alam niyo kung paano nabulgar, di ba? Nabulgar na lang po yan ng Diyos mismo ang nagbulgar. Kung hindi po tayo tinulungan po ng kalikasan ng Diyos na sa taas, wala po, hindi po mabubulgar kasi napakahuhusay po ninyo magnakaw eh. Hindi po namin nalalaman eh. Biruin mo ba naman, magsabwatan ba naman eh? Mula sa kontraktor, DPWH at mga congressman, hanggang sa kung saan, hindi ko alam. Sabwatan, matindi ba kababayan? So paano natin malalaman? Sabi ng nasa taas, ops! Masyado na kayong masyado na kayong tatago. Ayan. Pasapit ako ng baha. Tingnan natin kung yung sinasabi nyo na yan ay totoo. Fact check. Hindi totoo. Naglabasan lahat. Yun ang sinasabi ni Congressman Kiko. Hindi kayo hindi naman kayo nagsasabi kung kailan kayo magnanakaw. So bakit namin sasabihin kung kailan kami magpuprotesta? Basta alam nyo, araw-arawin na lang namin ito. Para araw-araw din maging security guard itong si John Vic Remulla. How poor talaga. Nakakahiya ang ating bansa sa nangyayari ngayon dito sa ating mga opisyal na mga magnanakaw, pinoprotektahan pa.
isipin kung anong oras kami magpo-protesta. Pero sila, hindi nila nasasabi kung anong oras sila nagnanakaw. They're stealing anytime, so we're protesting anytime. Ganun yun. Well, firstly, I'm not the only government official that is protesting. There are plenty of other protesters from different sides of the government. From the Senate, we have people who joined the Trillion Peso March, and from Congress as well. So we have different methods, but at the end of the day, what we want is to just get the money of the people back and to imprison those who have stolen it. Well, it grows every day. We are growing, and that's what's important. And hopefully, once they see the potential damage corruption is causing our country, our numbers will grow even more and more. Wala akong ibang magawa today bored lang, imbis na maglaro ako, mag-games lang ako sa bahay or manood mga movies. At least I am doing something productive, and this is part of my role as a public official. Kailangan talaga nating labanan ng korupsyon. And if I cannot fight from within Congress due to the lack of numbers, then here where I do have numbers is where I will fight. Nantanungin natin si Congressman kung ano ang kanyang masasabi kay Presidente Bongbong Marcos. Ito ang kanyang pahayag. Hindi, bali tayo. Start listening to the people, or maybe you won't have the opportunity anymore if it's too late. Kasi at the end of the day, you're brought to that position by the people, and once you start considering your family above the family of others, then the people will do the same. They'll start considering the interests of their own families over your family. Okay? Because the people believed in you, and there are still some who do. The question here is now, should they continue believing in you? And could you give a reason for the people to continue believing in you? Kasi marami nang nawala ng tiwala sa kanya. We believed in you, all of us did actually. We all thought you would make things better, but things are not better. Our economy is collapsing. The peso is rapidly deteriorating. Our stock market also crashed, and now we are facing instability in Mindanao. There's a possibility of secession again. What else? Hundreds of billions have been stolen, so investors are losing confidence in our government, and there might also be mass resignation soon in the reserves, the military, due to loss of confidence for the government. So it's all Marcos's choice. Marcos, magnanakaw si Marcos! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Hindi iba! Marcos resign! Ngayon, ang loyal resign. Minsan, ang inyong mga sweldo, ang inyong mga ATM ay nakasanla pa. Dahil sa mga kagagawan ng mga politiko nating magnanakaw. Kailan pa kayo magising sa katotohanan? Walang nakasaad sa konstitusyon natin na kampihan ninyo ang mga politikong magnanakaw. Hanggang kailan kayo magbulag-bulagan sa nangyayaring panakawan sa ating bansa? Mga anak ninyo, mga asawa ninyo naapektuhan din. Hindi po kami galit sa mga kapulisan. Ang nais lang po namin magising kayo sa totohanan. Gamitin ang puso, huwag ang utak. Huwag kayo magpadala sa perang ibabayad sa inyo ng mga magnanakaw na politiko. Reminder, hindi natin kaaway itong mga kapatid natin pulis. Tama! Hindi natin sila kaaway. Tama! Tama! Kaya sila nandito, tumutupad sila sa kanilang mga tungkulin. Tama! Ang kaaway natin, 2 tao lang sa loob. Si Martin. Sino yun? Kilala nyo na yun. Ay, hindi ko kilala. Marquez and Saldico! Yan lang. At si Sandro Marcos! Bongbong Marcos! Wala lang ko yan. Medyo nawala lang po yung linya ng kapulisan dito nung sumakay po sa kanyang sasakyan si Congressman Kiko Barzaga. Yan nga po mga kababayan, ang nangyayari po dito sa Forbes Park kagabi, at halos magdamagan na po ito mga kababayan, na nagtuloy-tuloy ito pong pagrarally po dito sa harapan po ng Forbes Park mga kababayan,
At mayroon pa po tayo rito video, ang isa po sa natutukan po talaga ng isa pong kasamahan natin. Hiramin ko lang po itong video ni Fans TV mga kababayan. Napakaganda po ng kuha nitong video na ito, no? Panoorin po natin. Katapatan ng ating Si Martin Romualdez. Paki-subscribe po nyo po mga kababayan si Fans TV Official, isa pong masipag na vlogger at napakagaling po na kasama po nating vlogger mga kababayan. Ako po mayroon po akong importanteng nilakad kagabi, no? Hindi na po ako nakaabot diyan anong oras na po ako dumating. Talagang alauna na yata, alas 2, kaya di na ako basta-basta nakapunta diyan dahil nga hindi ko na maabutan si Barsaga. Mga kababayan, mayroon po tayong importante na nailakad kagabi na nakasit na po nung ilang araw pa. So hindi na po tayo nakahabol, no? Kaya ito, naki-share na lang po tayo at makikibalita tayo dito sa ating mga kasamahan na mga masisipag. Andiyan po ang ating mga kasamang mga vlogger, no? Ito nga po si Fans TV Official mga kababayan, paki-subscribe nyo po Huwag niyong itago! Ilabas niyo! Thank you. Diba? Si Martin Romualdez, si Sandro Calabasado. Safe pa silang lahat. Kaya nandito kami yan sa 28 Forbes Park para mag-protest. May sakyan dyan, dito makalabas na. Lalabas na sila, okay lang. We are not obstructing the people here, but there are plenty of politicians, corrupt politicians that live here. So, napakita lang natin na no one is spared, not even the wealthiest people. Okay, at ito yung pinakamayamang subdivision sa buong Pilipinas, dito sa Forbes Park. Kaya we are protesting here so we can show the people that we do not have to fear anyone, no matter how rich or powerful they may be. Yes. Okay, tama? Tama! Laban para sa bayan! Sa mga magnanakaw na politiko dyan! Lumabas na kayo! Sa loob niyan, sa Forbes Park, there are hundreds of billions of stolen funds that we can take back and insert back into our economy. Okay? So, this is also a call for justice. Kasi pag nabalik na yan sa ekonomiya natin, we can start allocating those funds into projects that could help improve our country and our economy. We can start building more schools, we can start building more hospitals, everything. Infrastructure projects, education projects, health-related projects, everything once we take what is stolen from us that lies beyond those gates. Sir, sinong tao po ang nandyan na pinapanawagan niyo po? Sino pong official ng gobyerno? Nabaltaan ko may bahay dyan si Zaldico at si Martin Romualdez sa loob ng Forbes Park. Kaya yun lang yung target namin. Sinabi ko din sa mga residents sa loob ng Forbes Park na ang plano ko is just for Martin Romualdez and Zaldico. I want to see for myself what they have stolen from the people. Wala namang paggugulo, sir. Wala naman tayong... wala yun. We will not open fire. We did not even bring weapons. Hindi ko alam sa iba, pero ang sabi ko sa lahat mga tao ko, no weapons. Mayapang. We won't bring any weapons. Babaril na kami, okay lang. Well, the tree of justice, of progress, is nourished by the blood of martyrs. And ganun talaga yun. Minsan, kailangan talaga may mga mamamatay para sa kinabukasan natin. And kung kami yun, that's fine. Because progress cannot be made without sacrifice. Sir, hanggang kailan kayo magpaprotesta? Hanggang bumaba. Kasi may session pa ako bukas eh. Ang galing nito mga kababayan, ang sinasabi niya tungkol doon sa kung halimbawa mayroon bang pong matsugi, no? At kung kami man yun, subiit. Para bagang sinasabi niya rito na nakahanda po talaga siya ipagtanggol ang bayan, mga kababayan, laban po rito sa mga mang-aapi sa atin, no? Ito pong kabayanihan ng isang Kiko Barsaga, Batang Barsaga, ay hindi po ito matatawaran, mga kababayan, no? At sinasabi nga niya, talagang ganun. Pero ang kanyang mga payo dito ay hindi po dapat magdala ng armas, no? Mangyayari po ito, pwede po nating gawin ito, no, ng isang payapa. Magaganap po ito, mga kababayan. Pwede po tayo magpalit ng isang leader, ng mga leader ng ating gobyerno na hindi po idadaan sa dahas. At ito po ay napakagandang sinyales na mayroon pa po tayong mga ganitong kabataan na handa pong ay buwis, handa pong magpakabayani para po sa bayan. Yan po ang isa sa kahalagahan
ng ating kultura na hindi pa rin po nawawala sa atin. Sapagkat mayroon po tayong lahi, no, ng mga bayani na nananalaytay sa ating mga ugat, na kung hindi po dahil sa atin pong mga ninunong bayani ay hindi po tayo magkakamit ng kalayaan. Malamang sa malamang, alipin pa rin po tayo ngayon ng mga dayuhang bansa. At ngayon po, ang nangyayari, alipin po tayo ng mga sarili po nating kababayan. At this time, tungkol naman po sa kaban ng bayan. Masyado po nila tayong inaalipin, inaalila po, dahil sa pangyayaring ito, mga kababayan, wala na pong nagaganap, no? Na wala na pong nangyayaring na asenso ang ating bansa, hindi na po nagaganap ang pag-asenso. Patuloy pong lumulubog, patuloy pong tumataas ang utang ng ating bansa. Double, triple na po ang babayaran po ng ating mga susunod na henerasyon ng ating kabataan. Kung wala pong kabataan na babangon at magmamalasakit, magpapakabayani katulad ni Congressman Miao, nako, wala na po tayong maaasahan, mga kababayan. Tingnan nyo po sinasabi nga rito ni Congressman Kiko Barsaga, itong si BBM mukhang talagang nung 2022 ay okay pa siya sana, di ba? Dahil nga po unity. Ito nga po ang kanyang ipinambudol dito po sa mga Duterte supporters, kung kaya't ibinoto po siya at nanalo. Sapagkat kung hindi po niya ito ginawa na pambubudol na unity, sa malamang hindi po siya mananalo at pupulutin po siya sa kangkungan noong 2022 national presidential election. Kita naman po yan. Yan naman po ang katotohanan na hindi po nila, kahit sino pa po, nagtatanga-tangahan ka lang po talaga, bobo ka lang talaga, at wala kang alam, hindi ka Pilipino, kung sasabihin mo kayang manalo ni Marcos Jr. noong 2022 presidential election. Lalo na't kung si BP Inday Sara ay lumaban bilang Pangulo. Dahil alam naman po natin, sigurado po tayo, si BP Inday Sara na po dapat ang Pangulo noon. Dahil nga po si BP Inday Sara hindi po take advantage, hindi po hindi po gahaman sa posisyon, hindi po gahaman sa pera, sa salapi. Hindi niya po ito take advantage na pangyayari, no? Ganyan po ang ating Vice President Inday Sara Duterte karespeto sa ating demokrasya. Ang problema, mayroon pong mga take advantage, mayroon pong mga nagsasamantala, at ito nga, no, ang mga mambubudol na mga Marcos. Mula pa noon, no, naka-Guinness Book of Record na ang pagnanakaw, napatalsik na, at ang mga magpatalsik noon, dahil itong Marcos Sr. magnanakaw, kakampi na ngayon ng Marcos Jr. na yun pa rin ang issue, same pa rin, pagnanakaw pa rin, mga kababayan. Katunayan, nasa Guinness Book of Record na yan. At ito nga po, isinisiwalat, patuloy na isinisiwalat ni Governor Chavit Singson, at kakatwa naman, bakit hindi nila kasuhan? Na naghahamon naman si Governor Chavit Singson, nakasuhan siya. Bakit ayaw siyang kasuhan? Takot ba kayo, mga kababayan, na lalo pang mag-init, lalo pang mag-alab ang galit ng taong bayan pag itong si Governor Chavit Singson na ang inyong kasuhan? Hindi malinaw kung na-clear na ba niya ang connection niya kay Janet Napoles. Wala. Bakit niyo po nasabi ito? Hindi, nandito nga eh. Wala. Kaya, nung You mean, when hindi I po decided na-clear? to help them, Yeah, what was the... Bago ito, mga kababayan, alam niyo po, marami na pong naganap na interview itong si Governor Chavit Singson, Ito po ay posted po ito ng Billionaire News Channel 3 hours ago pa lang. So ngayon pa lang po ito, bagong-bago. At kahit bago po ito at luma niyang pahayag, hindi po nagbabago ang pahayag ni Governor Chavit Singson. Bakit hindi po ito kinukull out ng Malacanang? Bakit hindi nila po ito binibigyan ng pansin? Takot ba sila? Takot ba sila dito sa Governor Chavit Singson na ito? The connection you were talking about with respect to Janet Napoles? well, when I decided to help them, akala ko lilinisin na yung pangalan ng tatay nila. Para maalala lang ating kababayan, gusto ko lang ipaalala, dahil siguradong babanatan na naman ako, might as well. Dapat lilinisin ang pangalan ng tatay nila. And you're Nakakaya showing po to ito. us This record. Guinness World Record gives Guinness Ferdinand Book of Marcos Record. Sr. Nakalagay dito, a title for the greatest The robbery greatest of robbery a of government. Nakakaya po ito. Kaya akala ko lilinisin na nila.
At wag natin kalimutan, naging senador din si BBM, the same, hindi nagbago. He was na-demanda rin ng plunder. Plunder. Ito po yung, so this is what you were talking about, na hindi niya pa na-clear niya yung connection niya with Napoles. This was back in 2016, nagkaroon ng plunder charges against si then Senator Bongbong Marcos. Si Napoles nakulong na. Si Bongbong wala pa. Ano po nangyari sa kaso na to? Hindi ko din maalala kung nagkaroon ng plunder against Senator Bongbong Marcos. Bongbong Marcos sued for plunder over pork barrel scam. He uses fake organization para mapadala yung 205 million pork barrel. Paalala ko lang ito mga kababayan na hindi na nagbago si BBM. Akala ko nilinisin yung pangalan tatay nila. Hindi, mas malaki pang ginawa. This is the biggest scam. Ghost project na eh. Now, salita, ganito, blaming everybody. Kung wala siyang pakialam, demanda niya yung nandun na. Demanda, subukan niya, demanda yung pinsan niya. Damay siya. Kaya ayaw galawin. Sa palagay niyo po ba, hindi ever mapapatawag si Speaker Martin sa ICI? I don't think so. Kung sincere sila, patawag nila, pakita nila. Bago nila ako banatan ulit. Palagay niyo po ba, gagawa ng paraan para maibalik dito si Congressman Zaldico? Aabot ba tayo sa punto na makakancel po yung passport niya pag hindi siya kusang bumalik? Dalawang bagay yan. Pinagtago na nila. Kung mahuli man, sasabihin nila sila hero. Pero yun nga eh. Sinasabi siya naglabas dahil may maglalabas na dahil talaga hindi na mapigil. Hindi na mapigil that time. So binensyon niya, flood control, bahiya kayo. Nakalimutan niya kasama. Kasama siya dahil eto, record. Ang flood control, mga kababayan, 546 billion. Half a trillion ng flood control sa panahon lang ni BBM. Ang Ilocos Norte, 10 billion ang flood control nila. Ang napunta kay Diskaya sa Ilocos Norte, 2.7 billion. Yung bagong mayor nila na dapat hindi maging mayor dahil konsel pa lang, contractor na. Pinilit maging mayor, maski na dapat disqualified dahil contractor, meron na project, 6 billion 500 project niya. Bakit paborito nila itong contractor na ito at sa si Diskaya? Yun lang gusto ko maklear para maniwala tayo sa kanila. Bakit po hindi nyo ito ibigay sa Blue Ribbon Committee or sa ICI para po maimbestigahan? Sinabi ko, ICI, wag na kayo lumayo. Punta kayo sa Ilocos Norte, then Ilocos Sur, kami lahat imbestigahan nyo. Can you confidently nagagalit say... sila pag sinabi kong Ilocos Norte. Sa Senate, binention lahat yung mga probinsya, number 30 ang Ilocos Norte, sila Diskaya, minention lahat, 29, 31, 22, 33, wala yung number 30. May nalampasan kayo, sabi sa Senate, hinanap, wala. Meron pala, Ilocos Norte, tapos nagsara na, wala na. Are you saying meron pong effort to cover up when it comes to evidence that might point to the President? Sa Senate, binasa lahat ng probinsya except Ilocos Norte. But your son, you have a son po na nasa Congress. Yes. Yeah, sa Ilocos. Can you confidently say na sa son niyo po, sa district niya, walang mga flood control, walang involvement din yung sarili niyo pong anak? Pinaimbestiga ko nga ang aming lalawigan, pinaimbestiga ko. Wala kami flood control. Okay. Maski hindi flood control, imbestigahin nila. We are transparent. Wala kami tinatago. So, yan dapat mga kababayan, di ba? Yan dapat ang gawin, no? Kung mayroon talaga, kung mayroon talaga, paimbestigahan. Kung wala talaga, di malalaman ng taong bayan, di ba? Oh, yung kanyang anak, congressman din diyan sa Ilocos Sur. Oh, bakit nakahanda si Governor Chavit Singson? Kasi wala, di ba? Bakit itong kay Marcos?
nilaktawan doon sa Senate hearing. Di ba? Sinasabi ni Congressman, Senator Marcolita, mayroon kaya atang nilaktawan na number 30. O di ba, napansin nyo mga kababayan, yung mga diskaya, hindi rin po daw nila napansin, nalaktawan lang daw po nila. Pero mayroon. Mayroon number 30, at yung number 30 na yun, Ilocos Norte yun. Di ba? Kitang-kita mga kababayan, maliwanag, ayon kay Senator, kay Governor Chavit Singson, maliwanag may pagtatakip dito. Mayroong nagtatanggang magtakip. Sino ba ang namunod dyan? Mga kababayan, kayo na mamusga dyan. So sa 24 senators po ngayon, sino-sino po sa tingin ninyo ang may kinalaman sa mga flood control and infrastructure corruption? Yun nga ang nangyayari ngayon. Pinag-aaway-aaway ng mga senador, mga congressman, nilalaglag lahat ng mga kasama niya just to save himself. Ang ginagawa ng Malacanang ngayon, diversionary tactic, mga kababayan. Huwag tayong pabudol. By the time matapos lahat yung pinagagawa nila na iba-iba na naman, wala na sila, tatakbo na lang. Focus tayo, may testigo na Demanda nila. Nandiyan na Pero meron na po mga recommendation on cases to be filed. So this would be up to the ombudsman. And ngayon po, kaka-appoint lang ni former DOJ Secretary Boying Remulla as the new ombudsman. Naniniwala po ba kayo na magkakaroon ng mga kaso na padating? Kasi bago siya umupo, sinabi na niya, umunahin niya si Duterte. So may purpose na sila. Sinabi po ba niya yun na unahin niya si Duterte? Babalikan niya ang mga kaso ni Duterte. Yun ang unang agenda nila. So, linagay doon para sa mga para may debate na naman hindi mausay si Marcos, si Duterte masama. Mas masama na si Duterte, ito lang term ni BBM. May nagsabi na kay si Speaker, nadala ang pera doon, nadala sa tabi ng Malacanang, huminto na. Wag na lahat. Kung sincere sila para maniwala ang taong bayan, i-demanda nila. Si Saldico, demanda nila. Martin Romales, may testigo Hindi po ba kayo naniniwala na fa-filean sila ni Ombudsman Boying Remulla ng mga kaso like si Speaker at si Congressman Zaldico? I dare them to do. Tanggal siya. Palagay niyo tatanggalin po siya pag ginawa niya? Ang appointment niya is 7 years. Opo. Only a revolutionary government could remove them. Pero palagay nyo, hindi po ba magrereklamo ang mga tao pag walang na-file na politiko? Parang yun na ang sinisigaw ng mga tao ngayon. Ayaw na nila ng yung sinasabing maliliit na isda. Naghahanap na sila ng mga politiko that will be accountable. Nandiyan na nga. Sinabi na nga. Si Speaker lahat, nagpunta na, may mga testigo na. Si Speaker, Saldico, ba't di nila demanda? Pinaalis muna. Totoo talaga ang mga sinasabi ni Governor Chavit Singson, mga kababayan, pinaalis muna at itong ganyan nangyayari kay Boying, talaga naman, Duterte kaagad ang kanyang unahin. Kitang-kita, nare-retok po sila dito. Ito po, pansin nyo lang mga kababayan, itong gobyerno natin ngayon ni Marcos Jr., once na nare-retok po sila ng mga speaker, pagkaya nila, kasuhan, pakulong kaagad. Pero pag hindi nila kaya, kung ano-ano muna ang kanilang mga sasabihin, di ba? Paninira, sisirain nila. Kamukha ni Mayor Magalong. Umpisa na lang, unti-unti na nilang sinisira, di ba? Si Governor Chavit Singson, si Congressman Miao. Pero yung mga Duterte, dahil kayang-kaya na nila, dahil wala na po sa kapangyarihan Tatay Digong Although kung tutuusin, kung talagang gusto lang ni Tatay Digong talagang marami pa si Tatay Digong mga supporter, kaso nga lang hindi po gawain ng Duterte yan. Ayaw po ng Tatay Digong na magkawatak-watak po tayo. Kaya nagpaparaya na lang po siya. Kasi alam niya, 6 years lang naman to At alam niya rin po na once na ginawa niya ito, at magtawag si Tatay Digong ng mga tao para sumuporta sa kanila, mangyayari ngayon yan mga kababayan. Talamak po itong Marcos administration magdi-declare ng martial law dahil ginawa na ito ng kanyang tatay. So may pattern na po itong Marcos Jr. na ito.
maaring sundin niya po ang yapak ng kanyang ama. At nakikita na po ngayon natin ito. Sinusunod niya na po ang yapak ng kanyang ama. Ang problema lang, no, sana sinunod niya rin lahat. Kasi ang sinunod lang niya, yung mga kabulastugan ng kanyang ama. Pero yung ang mga nagawa ng kanyang ama na pag build, mga gandang project, hindi nagawa nitong anak ngayon. Yun ang problema nitong Marcos administration ngayon. Si Banab binibintangan ngayon. Sanali ha, yung kay Remulla, huwag kayong mag-alala, pagpalit po ng presidente, marami pong kaso si Remulla, hindi pa po tapos yan. Maaari pa pong makontest ang kanyang pagiging ombudsman ngayon dahil marami po siyang kaso sa ombudsman na nakasampa sa kanya na kanina pong binaluktot po nila yung batas. Ako, binibintangan ngayon na naman. Kalkalin nila ako, sinasabi ko na kung meron totoo, pakukulong ako. Ano po ba yung binibintang sa inyo ngayon? Ang dami. Gawa-gawa lang nila. Well, bilang kingmaker, kung sakali man, sino ang 3 tao na susuportahan niyo po sa 2028 elections? But before you answer this question, we'll have to take a short break. At the Forefront, we'll be right back. Yun daw mga kababayan ha. Diba? Inuumpisan na, tinitira na po dito si Governor Chavit Singson, diba? Tinitira na po siya nitong Marcos administration ngayon. Marami na, no? Pero sige lang, diba mga kababayan, kayang-kaya naman yan ni Governor Chavit Singson at hindi nila kinakaya, no? Dahil patuloy po nagsasalita, diba? Sinabihan na noon, mayroong kakasuhan to si rebellion daw, inciting to sedition. O bakit nasaan na yung ngayon yun? Diba? Itong si Anticler, diba? O, fake news na naman si Anticler ninyo. So, mayroon po tayong pinapasulo sa gobyerno, fake news. At sandali lang mga kababayan ha. Pumili at mayroon pa akong napansin mga kababayan. Napansin nyo ba itong si pangalan nito, si Gadon? Di ba ang trabaho ni Gadon o to alleviate doon sa kahirapan ng mga Pilipino? Napapansin nyo ba si Gadon ngayon mga kababayan? Hoy Gadon, magparamdam ka naman. Di ba ang trabaho ni Gadon, yung mga kamukha niyan tinamaan ng mga matitinding sakuna, baha, lindol, bagyo. Di ba mga kababayan? Yan ang trabaho ni Gadon. Bakit kaya si Gadon mga kababayan hindi nyo walang naramdaman? May silbi rin ba ito si Gadon mga kababayan o wala? Hindi nyo naramdaman, di ba hindi nakikita? Para lang din ito yung pangako rin ni BBM noon tungkol dito sa EDCA sites. Itong EDCA sites na ito, kaya daw ito itinayo dyan, pinayagan ni Marcos Jr. para daw makatulong sa mga calamity. Pero ni minsan wala ka pang nakitang mga pisot na Amerikano, mga pisot na atam na tumulong po sa ating mga kababayan na sinalamtan ng bagyo, pagbaha, flash floods, di ba? Yung mga kung ano-ano mga baha dyan at mga lindol. Wala pang nakita. Nasaan na? Budol na naman, di ba? So ito talaga mga kababayan. Kaya huwag na tayong magpabudol. Sabi nga rito ni Governor Chavit Singson. Tuloy natin. At the Forefront, Manong Chavit, bilang kingmaker, kung sakali man, sino po ang 3 taong susuportahan nyo sa 2028 elections? Wala akong nakikita. Ang revolutionary government muna, but civilian, mamili tayo sa mga Supreme Court justices. Sila mamili. Mamuno muna temporary, then we'll have another election. But wag tanggalin yung mga nakaupo. So ayaw niyo pong umabot sa punto na magpalit na lang ng administration through our electoral process, na magkaroon na lang ng election sa 2028, na matapos itong termino po ni President Bongbong Marcos? Yun nga, masama ngayon. Bakit natin tatapusin? Nandyan na nga yung testigo na kay Martin. I-file muna nila. Bakit natin papayagan na mga kababayan, wag tayong pabudol uli? Yun pala ang ibig sabihin ni ni Governor Chavit Singson. Hindi muna. Ang dapat mangyari muna ngayon, magkaroon muna ng revolutionary government bago magkaroon ng eleksyon. Kailangan ayusin muna ito at wag munang tumuloy sa 2028. So ibig sabihin, para bagang push muna kayo dyan, BBM, dyan muna kayo. Dapat sana, sinabi na rin ni Governor Chavit Singson, Bartolina ka muna, BBM. Ang laki nito di ba?
Just recently tatapusin po, na lang niya ang term niya. Hindi. If he's a good president, tapusin niya ngayon yung mga issue. Correct. yung mga kaso po na Mga dapat kaso. ma-file. Okay. May testigo na eh. Anong ginagawa? Sinisiraan yung mga testigo ngayon. Sino man magsalita against them, sinisiraan. Nung ang buwan po, the administration urged the DOJ and PNP to examine whether some of your remarks are aligning or can be considered as inciting to sedition. Ano na pong nangyari dito? Meron po bang na-file sa inyo? Ako, I don't mind. Demanda nila ako, ikulong nila kung gusto nila. Pero sasabihin ko totoo. You're not worried na every time sinasabi niyo po na mag-revolutionary government ay pwede kayong sinasabi ko, the only way kasuhan. to change revolutionary government, magagandang batas natin walang nasusunod. Mag-file ka ng court, aabuti ng siyam-siyam. Meron mga kaso, may naka-parking fee, wala na. Hanggang mamatay yung testigo, hanggang mamatay yung nag-file, wala na. Ang nakukulong, yung mga maliliit na tao. Manong Chavit, Walang kwenta ang mga ano natin because of the implementation. We have good laws, pero implementation, wala. Manong Tama talaga yan. Naglakaw ng mangga, kulong. Nagnakaw ng bilyon-bilyon, ayun. Ang sarap ng buhay sa ibang bansa pa. Tapos na si Martin, ginagwardyahan pa ngayon ng gwardya ng mga private at plus ito pang mga kapulisan natin. At tangunguna pa yan ng isang DILG secretary na security guard na natin ngayon. Na security guard pala ng mga mayayaman ni Martin at saka ni Saldimo. Si John Vic Remulla. Grabe ano? Manong Chavit, nasabi niyo po dati na si President Bongbong Marcos nagka-Alzheimer, na after niyo siyang tulungan na manalo bilang Pangulo, nakalimutan niya na kayo, nag-Alzheimer. Pero si Senator Amy Marcos po, sinagot niya ito in a different interview at sinabi niya na siya, kinikilala niya yung tulong na naibigay niyo noong 2022. Gumawa na po ba si Senator Amy ng kahit anong hakbang para personal na makausap po kayo? Well, ang totoo niya, nag-uusap kami. Up to now? Recently lang. She cannot deny na siya nag-imbita sa akin to help BBM. Vice President lang gusto ni BBM. So, being the President of Mayor's League, I will invite them, Manong, but I'll use your name. You can ask her. So you're still in touch po ni Senator Amy? Okay Nag-uusap kayo? kami 3 days ago, 3 days ago. Yun, nagbalitaan lang, ba't ganito na nangyayari sa ating bansa? Tumulong lang ako. Ngayon, ako binibintangan. Oo nga, you can ask her. Yeah. Is there truly a rift between Senator Amy and President Bongbong Marcos? Kasi may mga iba, parang hindi makapaniwala na magkapatid and they don't seem to be aligned politically. So, totoo po ba na meron silang rift or hidwaan? Well, sabi niya mismo na nagpapatakbo na ngayon mga Araneta at sa mga Romualdez, ang gobyerno. By Araneta, ang sinasabi ni Meaning Senator the First Amy. Lady. Okay. Yan, sinasabi niya. Hindi ako nagsabi Opo. Pero sa tingin mo po ba, in control pa si President Bongbong Marcos ngayon sa administration niya? If you're saying that yun nga yung quoting Senator Amy na iba ang nagpapatakbo. Sinabi mo eh. Now, ang survey, 20% na lang sila, 80% ayaw ng tao. Kaya, bakit tayo papayag pabudol uli? Concentrate po tayo, may testigo na. I-file nila ang kaso, ni Saldico, at saka si Martin Romualdez. Then, maniniwala ang tao. Which I doubt kung file. Hindi kayo naniniwalang may mafa-file? Hindi. May mga nagsasabing ginagamit niyo po itong issue nito para bumalik sa national spotlight or this is personally motivated. Ano po masasabi niyo doon? Wala. Ako nag-enjoy lang ng buhay. Paalis-alis lang, palipad-lipad. Pero hindi ko na lang matiis yung aside from Alzheimer na nakalimutan ako, okay lang. Okay lang. Okay lang sa akin yun. Ang kinagalit ko talaga yung paghahamon niya sa China. Dapat as a president, we are a developing country. Dapat neutral siya sa lahat. Not only US, not only China. Neutral.
naghahamon sa China. Wala tayong laban sa China. Ini-encourage yung mga ibang countries, help us. Itong China, binubuli kami. Wala tayong laban sa China. So that's foreign policy po. But how would you compare President Bongbong Marcos's leadership style compared to his father, si President Ferdinand Marcos Sr.? He is worse. Naku. Masama ng tatay niya, he is the worst. This is the biggest scam. Kung porsyento ng tatay niya noon, ngayon, ghost project. Kaya divert niya lahat ngayon. Pumapayag naman tayo. So, ating mga kababayan, magising po tayo. Huwag tayong pabudol uli. Bine-blame niya lahat. Ihalaglag na kayo, mga congressman, mga senator. Ngayon, mga mayor sa susunod, dahil imbisigan daw yung mga farm to market road. So, pag inimbestiga mo na dyan, hindi na po tapos ng term niya, alis lang yan. But would you say na meron din naman pong good that came out of all of this? Kasi at least kahit yung mga involved sa Congress and Senate, nalalaman na rin or na-expose. Ayan mga kababayan, napakaganda itong mga revelasyon dito ni Governor Chavit Singson, sapagkat ang sinasabi nga ni Governor Chavit Singson dito mga kababayan, ay papunta na po sa mga mayor ngayon. Papunta na po sa mga mayor ngayon ang investigasyon. Matatandaan nyo mga kababayan, may tumunog na po, no? Yung sinasabi na po ngayon, yung farm to market roads, no? At may natuklasan nga dito na talaga naman, grabe na naman din po, 300,000 per square meter or 300,000 overprice. Grabe. Ilan ba yun? Ilang bilyon na naman po yun, mga nasayang na naman po dito sa mga farm to market roads. So ito, mukhang totoo nga, tumutugma na naman to sa sinasabi ni Governor Chavit Singson. Kaya pala, no, matagal niya na sinasabi na huwag na tayong pabudol muli. Tandaan po ninyo mga mayor, ha? Itong si Governor Chavit Singson ang nagkumbinsi sa inyo para suportahan to si BBM nung nakaraang eleksyon. At ngayon, siya naman ngayon ang nagbababala sa inyo na ito na, papunta na sa inyo ito. Hindi pa ba kayo kikibo? Kikibo na naman kayo kung kailan kayo na naman ang punteriya. Ito na nga si Mayor Magalong, di ba? Pansin nyo mga kababayan, di ba dati talaga naman puring-puri nila si Mayor Magalong. Pero later on, ito na. Unti-unti nang nilalabasan nila ngayon ng kung ano-anong paninira itong si Mayor Magalong. So, kung papabudol kayo muli, dito sa sinasabi ni Governor Chavit Singson na kung masama na ang tatay, ang senior, mas worst itong anak ngayon. How ironic naman na itong mga kaparian, itong mga madre, hindi naman po tayo magpapangalan, pero nakita naman po natin nitong 21 na rally, napakaraming madre, napakaraming pare. Yun ay mga may edad na, mga matatanda na. Perhaps isa sa mga nandoon din yung kung kailan pinatalsik nila yung 1986, itong Marcos Sr. dahil napakakurap noon, kaya nila pinatalsik. At ngayon, ayon kay Governor Chavit Singson, mas worse, mas kurap itong anak ngayon. How ironic na sinusuportahan nitong mga kaparian at itong mga madre ngayon. At itong mga dilawang tae. Ngayon mga kababayan, sino ngayon yung kain suka, kain tae? Ang prinsipyo, wala na. Wala na talaga. Kaya ito yung dahilan kung bakit hindi nila kayang kasuhan itong si Governor Chavit Singson sa kabila ng napakarami na pong binubulgar ni Governor Chavit Singson. At si BBM mismo ayaw rin kasuhan. Teknik pala talaga nila ito, itong ICI na ito para patagalin. Imbestiga lang tapos hindi pa paalam sa publiko para ano? Para magtuloy-tuloy lang ito na may ginagawa daw siya kuno para lang to buy some time para makarating ng 2028 at hindi siya tuluyang sibakin ng taong bayan. Kaya mga kababayan, mahalaga po katulad ng ginagawa ni Congressman Kiko Barsaga. Sabi nga ng mga kalaban ni Kiko Barsaga, kabaliwan, crazy daw itong si Kiko Barsaga. Ang sagot ni Kiko Barsaga, kailangan ng isang crazy gawa dahil mas crazy ang ginagawa niyong korupsyon, pandarambong sa pera ng bayan.
Muli, ito si BMR Channel. Kung nagkarating ka dito sa dulo ng video ito, paki-comment mo po ang lugar kung taga saan ka ng atin pong mapusuan. Maraming salamat. Magbabalik po tayo sa sunod na reaksyon video. Pilipinas, as always, paki-comment kung ano po ang inyong masasabi sa video ito. Bye-bye!